Magandang araw po sa inyong lahat at masayang bagong taon para sa Pilipinas. Sana po maging mas better days ang ating hinaharap. Sa nakaraang taon, maraming reforma at programa ang inilunsad. Ngayong 2024, anong mga issue ang dapat tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at iba pang leader sa politika? Pag-usapan natin yan kasama si Professor July T. Hanky ng De La Salle University dito po sa Damangahas Interviews. Si Professor July po full professor at research fellow ng Political Science at International Studies ng De La Salle University, Manila. Champion sa UAAP, pero champion din po si Professor July pag pinag-usapan ang iba't ibang usapin. Marami ho siyang researches tungkol sa eleksyon, mga political clans, comparative politics ng ibang bansa, Pilipinas at Southeast Asia. Magandang araw, Professor July! Magandang araw, Malu. Happy New Year. Maraming salamat sa pag-anyaya muli sa akin dito sa iyong napakagaling na show. Maraming salamat po, Professor July. Magsuma total tayo. Ano ba yung good, better, best na naganap noong 2023? Sa tingin ninyo, ano yung top line issues na very good? Yung iba naman na needs improvement. Yes. Bago natin pag-usapan ang bagong taon ng 2024, balikan natin ang pagtatapos ng 2023. No? Mukhang ang taong 2023 ay matatawag nating taon ng breakups. No? Okay. Sa huling bahagi ng 2023, nasaksihan natin ang paghihiwalay ng mga celebrities na tinangkilik na ng taong bayan ng ilang dekada, no? Ilang taon din. Pero sa larangan ng politika ay mukhang maaga ring nagtapos ang matinding alyansa ng Unity, no? Akala ng karamihan, Malu, nung matinding pagkapanalo ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte, ay hudyat na ng katapusan ng tinatawag nating EDSA regime, no? O rehimeng EDSA noong 1986. At tuloy-tuloy na ang pag-usbong ng unity o pagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas. No? Ngunit mukhang may mga internal or external forces, mga personal at political interest na nagtulak na mabiyak, no? itong matinding alyansa ng unity. No? So ito'y isa sa mga bad siguro na nangyari nitong nakaraan, no? Bad para sa larangan ng politika, no? Pero ito'y nagpapakita rin ng bad sa sistema ng ating pamumulitika, no? Ito'y kahinaan ng ating politika at estado kasi alam naman natin ang politika natin ay base sa personalidad, pera at pamilya, no? Okay. So, kahit napakalakas nung tambalang Marcos Duterte, no? Ang naratibo nitong pagkakaisa ay pagkakaisa lamang ng mga personalidad at mga political dynasties. Kasi wala namang platapormang de gobyerno na naiharap, no, sa publiko at hindi aktibong lumahok sa mga debate ang dalawang naguging kandidato. So, kaya ang alyansa marupok, no? May mga pangakong binigay, di natupad, nagkatampuhan, nauwi sa alitan. At mukhang ngayon tumitindi na itong alitan na ito. Alright. Ngayon, medyo maaga po ba itong paghihiwalay na to? At sa tingin ninyo, ano ba talaga yung mga issue? Nung eleksyon, nagkasundo Okay. sila para manalo. Nung nasa poder na, Oo. tila nagkabitak-bitak ang relasyon dahil anong mga issue? Kung titignan natin ang takbo ng politika natin pagkatapos ng 1986, no, talaga namang dahil sa ating multi-party system na tinatawag, ang naging uso ay yung tinatawag na coalition politics. No? So Okay. simula nung 1992 sa ating bansa, ito'y nabubuo sa pamamagitan ng pag-aalyansa o pagbubuo ng mga koalisyon. No? Ito'y yun nga dahil nga ito'y pumalit sa ating two-party system. Kadalasan mga politiko tumatalon sa partido ng pangulo at ang partido ng pangulo ay nakikibuo ng alyansa o coalition sa iba't ibang partido upang makontrol ang kongreso, no? Ngayon ang nangyari, talaga naman nabibiyak 'yan, no? Pag patungong midterms, lumalakas 'yan at lahat tumatalon sa partido ng pangulo o nakikipag-alyansa pero tapos nabibiyak
pagdating na ng paghanda sa susunod na presidential election. Kaya ang mapapansin natin sa nangyayari ngayon sa ating politika, mukhang napaaga, no? Kasi Opo. dapat ngayon nasa consolidation stage pa lang itong unity, no? At mukhang medyo napaaga ang kanilang alitan, no? So dahil nga siguro doon sa mga pangakong naibigay pero hindi natupad, mga inaasahang rewards dahil kapalit ng pagtulong sa pagkapanalo nitong ating presidente, no? At itong alitan na ito nagmula sa una, may mga agam-agam na magkakaroon ng bagong Sure. kilos upang patalsikin, no, ang speaker na pinsan ng presidente, no, si Speaker Martin Romualdez, na nauwi sa pakikipag-alitan ng dating Pangulong GMA at ni Vice President Sara, no. So itong away na ito ay lumaki na ng lumaki hanggang nadamay na ang team DDS at ang team BBM, lalo-lalo na sa social media, no. Correct. At nauwi ito sa pinaka-controversial na issue ng Confidential and Intelligence Fund na naging Achilles heel ni Vice President Sara, no? Correct. So alam naman natin itong lahat na nangyari nito, pero ang hindi inaasahan ng mga taga-masid sa ating politika ay unti-unti na rin nagkakaroon ng policy differences itong Okay. dalawang kampong to, no? At dito tayo dapat tumutok, no? Mula sa pag question ng confidential intelligence funds ng mga Duterte, no? Hindi lamang ni VP Sara pero pati na rin ang mga Duterte noong panahon nila sa Davao City, hanggang sa pag-release kay dating Senador Laila de Lima, na alam naman nating kaaway na mortal ng dating Pangulo, ang posibilidad ng pag-iimbestiga ng ICC at pag-resume. Ito hindi nang inaasa ng peace talks, no? So ang political na pag-aaway, nagsimula bilang political, personal na pag-aaway, ay nagiging fundamental policy differences, no, between the Marcos and Duterte camps, no. Meron pang geopolitical dimension dahil nga ang dating Pangulong Duterte ay, of course, alam naman natin, malapit sa bansang China, at ang Pangulong BBM ay unti-unting ibinabalik ang ating at pinalalakas ang ating pakikipag-alyansa sa Estados Unidos at iba pang mga kaalyado nito, no? Okay. Professor July, ito po ba kasi ang kanilang public statements, press releases, wala namang away-away, mga intriga lang yan. Sa totoo lang, Yes. mukhang meron talagang lumalabas na di pagkasunduan, no? Policy issues na dumarating. Pero meron Yes. pa bang pag-asa magkaroon ng reconciliation? Ano sa tingin ninyo? Kasi pagdating ng 2025 elections, syempre, paramihan ng mapapanalo ng mga governor, mayor at congressman. Ito po ba'y bilangan ng mga alyado at magkakaroon pa kaya ng kasunduan? Okay. Ito kasi, no, alam naman sa laro ng politika, ito ay parang poker, no. May ano yan, no, may mga political bluffs diyan na itinataya at tinitignan kung paano magre-react yung kabilang panig, no. So sabi ng iba, ang politika ay parang chess, no, strategic, no. Pero sa akin, ang politika sa Pilipinas ay parang poker, no. Golpe de gulat yan, no. Minsan may baraha ka, itatago mo, mahina pala yung baraha mo pero mukhang malakas ka, no. So ang nangyayari dito, parang lahat ng alas ay ngayon nasa panig ng mga Marcos, no, lalo na sa kampo ni BBM, no, dahil siya ang incumbent at meron siyang tinatawag na incumbency advantage, no. Pero ang politika sa Pilipinas, no, the politics is the art of the possible, no. Correct. So yung mga hindi natin inaasahan, itong nakaraang tatlong presidential election cycle ay ito yung tinatawag natin mga black swan events, no. Wala namang nag-expect na mananalo si Pinoy noong 2010, walang nag-expect na manalo si Digong noong 2016, at who would have thought na makakabalik ang mga Marcoses nitong 2022, no. So it's still, anything is possible in our politics. At isa sa mga
lumulutang ngayon na naghahanda na ang mga politiko patungong 2025 midterm elections ay itong baka nga may bagong unit team na nabubuo, no? Hmm. In the end, no, ang magiging outside the kulambo ang mga Duterte at ang dating mga kaaway na mga Marcoses, no? Even some of the personalities identified with the yellows and the pinks might even build a coalition or form a coalition with the president's party. Okay. Ngayon, tila ho yung obserbasyon ng ilan na nagbibilang ng mga bagong alyado o network si Pangulong BBM, ano? Pero ito po parang ang kanyang nakapronta si Speaker Martin Romualdez daw. Ikwento nyo nga ho, ano yung relasyon ni Speaker Martin? Siya nga ho ba ang parang nangangarap maging Prime Minister kasi may Chacha initiative din ho yung House, ano po? How does it all play? Siya ba yung frontliner? O siyempre, ah lahat ng administrasyon, no, meron kang in charge sa mga ganyang klaseng operations. So meron talagang mga political operators, no, major, kumbaga yan ang lieutenants, no, ng pangulo pagdating sa pagkalap ng political favors, no, and pag-dispense ng political favors sa mga mambabatas at sa mga lokal na politiko. At itong si Speaker Martin Romualdez ay trusted yan ng Pangulo dahil kamag-anak, pinsan. No? So, hindi natin pwedeng sabihin na yung kilos ni Speaker Romualdez ay walang kinalaman ang Pangulo. No? By the fact na magkamag-anak sila, no, malaking bagay niya at isa siya sa mga trusted lieutenants ng Pangulo, no. So yun, although yung isang kamag-anak ng Pangulo, si Senator Amy, ay kakampi ng mga Duterte at sinabi naman niya yun na ang loyalty niya, while kapatid siya ng Pangulo, tinatanaw din niya ang utang na loob niya sa mga Duterte at isa siya sa mga susi sa pagkapanalo ng mga Duterte noong 2016. Okay, parang tila maguguluhan ho ang taong bayan dito na sila'y nag-aaway-away, may policy differences, pero Yes. sa totoo lang, ano ho ba yung magiging resulta nito kung sakali man? Kasi para sa mga taong bayan, may mga isyung tampok. Ano po? Yun hong mga issue na parang tipong hindi malulutas ng sinasabing charter change o Chacha initiative ng House na sa ngayon mukhang gugulong pero ayaw ng Senado. Ano ho yung silip nyo doon? Totoo ba itong charter change challenge? Well, dun sa usapin naman ng charter change, no, ito nga, isinusulong na naman, may kilos na naman upang baguhin ang saligang batas, no, at paulit-ulit na lang to, no. Ito'y pagkakatapos na sabihin ni Pangulong BBM na marami pang mas importanteng suliranin ng mga bagay na dapat harapin ang kanyang pamahalaan. Kaya nung umpisa, di ba, naalala mo, unang-unang isinusulong sa mababang kapulungan itong pag-revive ng charter change, ng Chacha. No? Sabi ni Pangulong Hindi. BBM, hindi, marami pa tayong problema, huwag nating aksayin yung panahon natin dyan. No? At nakakagulat yun, no? Dahil katulad ko, no, naisip ko, imagine that, a Marcos defending the Aquino Constitution. No? Although, siyempre, sabihin ng ibang mga kasama natin, hindi naman Aquino Constitution yan, kundi 1987 Constitution. Pero ganun na rin yun. No? Dinidepend niya yung same EDSA infrastructure, political architecture na itinayo ng mga Aquino through the 1987 Constitution. No? At mukhang tapos na yung issue na yan. Until mukhang pinapalutang na naman uli, no? Sa aking palagay, ang interest ni Speaker at indirectly siguro ng ating Pangulo ay ang pagtanggal ng restrictive economic provisions ng Constitution, no? Ang bias kasi ni Speaker Romualdez at ng Pangulo ay yung ekonomiya, no? Na patatagin at sa tingin nila isa yan sa mga balakid, of course masalimuot na ano yan, debate, no? Yung nationalist provision and yung protection, no? Pero sa tingin yun yung objective. Ngayon,
Sa kabilang banda naman, meron din naman nagsusulong ng political at electoral reforms, no? Katulad ng mga dati kong kasama sa Sa Consultative Commission, no, na mm. ibinuo nung panahon ni Pangulong Duterte, no? Mhm. Ah, at meron din naman na talagang gusto lang tanggalin yung mga medyo progresibong provision ng Constitution katulad ng term limit, tas gusto pang tanggalin yung anti-political dynasty provision. So So, meron gustong nagsulong naman dahil sa kanilang sariling mga political interest, no? mhm. Ngunit ilang beses na hindi nagtatagumpay ang charter change o CHA mula pa nung panahon ni FDR, ni GMA at ni Duterte, no? Ito'y dahil sa tinatawag kong constitutional trauma. Kumbaga Mhm. nagka-trauma na tayo dahil nung pinalitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang 1935 Constitution, nauwi ito sa pagpapahaba ng kanyang Pero poder, no? mhm. Sa posisyon, no? At ito'y tinatawag na sa Latin America, nangyayari din to, no? Pinapalitan yung constitution para ma-extend yung term ng mga presidente. Ito yung tinatawag na continuismo, no? At Mhm. simula noon parang suspect projects na itong pag Consultative. pinag-uusapan ng Chacha, no? Parang suspect projects ang tawag diyan, no? Titignan lang natin lahat ng SWS at Pulse Asia surveys. Meron Oh, talagang question ang mamamayan tungkol sa proseso at trust, no, sa mga nagsusulong ng pagpalit nito, no? okey. Kasi ang mga pagsulong sa Chacha ay top down, no? Parang Mhm. elitist constitutional making, no? Ang Mhm. kailangan kasi dito deliberative from the bottom up, magmumula mismo sa mamamayan Mhm. ang ang movement o kilusan kasi marami naman talagang dapat baguhin sa ating constitution, no? Halimbawa, ako gusto ko ma-regulate ang political dynasty bago tayo mag-federalism. Gusto Mhm. ko strengthen ang political parties at ang bureaucracy natin bago tayo pumunta sa parliamentismo. No, naniniwala ako na maganda yung parliament at federal system. Kaya kung titignan natin yung isa pang election na mangyayari sa susunod na taon, yung BARM election, ito yung experiment Correct. kung Mhm. paano, ano ang magiging hubog ng Pilipinas kung gagayahin natin yung experiment sa BARM. Dahil sa BARM, ang inintroduce nila sa bagong Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ay asymmetric, no? Mhm. Quasi-federal, no? Ang head ng region ay una-una regional siya, no? First regional government natin, no? At dalawa lang ang regional government na nakasaad sa ating constitution, no? Ang Bangsamoro at ang Cordillera. Ang Cordillera. Cordillera ginagawa pa lang ngayon. Pero dito sa Bangsamoro, nakikita na natin chief minister, no? Para siyang Hmm. prime minister. Hmm. Tapos ang sistema ng pamahalaan nila doon ay parliament, hindi presidential, no? So Correct. national unitary presidential tayo pero sa BARM Parliament. quasi-federal at Hmm. parliament. So Oh, it's really an experiment in democracy, no? Kung ito'y magtatagumpay, it is going to be a proof of concept na pwede tayong magbago. Kasi kung mabago mo yan at mapatakbo ng maayos sa BARM of all places, pwede natin gayahin sa buong bansa. okey. But until then, wag muna. Kailangan yata dahan-dahan tayo sa pagsulong ng charter change. Okay. So silipin muna yung aral mula dun sa BARM experiment. Ano po? Yun yung punto de vista Yes. nyo. Pero ang sabi Yes. ng mga advocates ng Chacha sa Kongreso, economic provisions lang nga. Pero tila at Constituent Assembly, parang People's Initiative, yung kanilang gusto. Ano po? Ibig sabihin, mula sa taong bayan, magbibilang tayo ng congressional district, the number of people who should vote for it. Pero ang Senado, tila ayaw. Ito ho ba parang ang kanilang concern is magsisimula pag binuksan mo ang pinto sa sinasabing economic provisions, pero lahatin na yan, political, government tenure, etc. Correct, Sa tingin correct. niyo ba meron doong nakatagong plano o talagang Eh, economic provisions lang? mahirap sabihin pero alam naman natin, no, na once binuksan mo 'yan, all bets are off, no? Lahat Correct. pwedeng galawin, no? Pag binuksan mo na, hindi mo naman pwedeng sabihin ito lang ang gagawin mo, surgical lang daw. Mm. Pero malabo eh. Tapos
kung ang proseso ng pagbabago ng constitution ay unconstitutional, Correct. paano? Sino Mm. magdidesisyon, no? Supreme Court, no, magdidesisyon 'yan, no? Kasi nga may mga editorial mistakes nung binabalangkas yung 1987 Constitution. Noong una, unicameral, naging bicameral, nakalimutan ilagay doon na both houses voting separately. No? Akala ngayon, Mm. isang house lang, the bigger house, She can do. can already amend or even revise the Constitution. So malaking legal and constitutional question niya. Wala naman tayong constitutional court na tinatawag. Meron lang tayong Supreme Court. So talagang masalimuot yan. No? So Okay. hindi natin alam, no? Maraming desisyon ang administrasyon ni BBM na nakakagulat at mukhang positibo, no? Katulad nung course correction niya sa issue ng West Philippine Sea at pakikipag-ugnayan sa China. Yung Mm. pagpapalaya niya kay Senator De Lima, yung pag-explore ng peace talks uli with the NDF. Pero itong desisyon na ito, na buksan uli ang Chacha, mukhang kailangan hinay-hinay at pag-isipan ng All China right. at ng mga Ayun, kanyang mga kaalyado. Okay, Professor July, ang isa kong tinitingnan ng mga tao sa 2025 elections ay kung magbabago ang figura at komposisyon ng Senado. It's largely now, right now, yung papaaliso, largely mga Duterte allies. Dahil ho ba sa mga naganap recently, ano sa tingin ninyo ang magiging figura ng Senado sa 2025 elections? Yung 12 papaalis, pero mukhang mga returnees ang matindi ang dating ng ranking. Ano po, yung mga balikbayan lalabas. Ano silip nyo? At the rate things are going, it's going to be more of the same, no? Well, unang-una, from the perspective of political parties, no, mukhang magkakaroon ng realignment of forces, no? Of course, sa midterms, palaging llamado ang incumbent administration, kaya asahan nating magdadagsaan ang mga politiko sa administration coalition na mukhang ngayon ay nakaangkla sa lakas CMD ni Speaker Martin at Partido Federal ng Pilipinas, kung saan sumanib na ang anak ni BBM na si Congressman Sandro Marcos, no? Tapos kasamang ibang major parties ng Nationalista Party ng mga Bilyars, ang National Unity Party at ang Nationalist People's Coalition, no? Ang dating dambuhalang PDP laban ay tulad din ng ibang dating presidential parties, no? Nalagas at nabiyak pa sa tatlong faksyon. Tatlo na ang faksyon ng PDP, no? Kung gaano sila kalaki, dati ngayon ay tatlo na lang. Yung original na pinamumunuan ni Coco Pimentel, ang Pimentel, Pusi Wing at kung saan ang dating Pangulong Duterte. Duterte, at yung mga balimbing, yung mga nagtalunan Mm. na sa lakas CMD, no? So nagbabantang tumakbo ang dating Pangulong Duterte at pamunuan ang bagong oposisyon, no? Imagine, no? Talagang nakakagulat ang politika sa Pilipinas. Biglang si Pangulong Duterte ngayon ay nagiging champion daw ng human rights, freedom of speech at democracy, no? Kaya lang mukhang tatapatan siya at ang kanyang angkan sa Davao City. Kaya kailangan pag-isipan nila kasi baka biglang mawala yung kanilang baluarte, no? Ngayon, maraming re-electionist, no? Lumalabas na yung mga surveys, no? So, Mm. yung si Senator Amy, no? Although napabalitang may interest din tumakbo sa lokal, no? Sa Maynila, no? Of course, si Pia Cayetano, sila Bongo at Bato, dahil nga sa incumbency advantage, no? Out of sight, out of mind. Sila, pag ikaw ay wala sa radar ng publiko, makakalimutan ka. Ito, mga senador, incumbent, naalala sila. Kaya sila pa rin ang nalalagay sa survey, no? Tapos yung mga balik Senado, talagang mga institusyon at sikat, si Tito Soto, si Tito Sen, no? Si Manny Pacquiao, no? Tapos yung mga namamayagpag, yung talagang nasa tuktok ng survey ngayon, si Erwin Tulfo, kapatid ni Senator Raffy Tulfo, no? At si Isko Moreno, no? After so many tries for the national, nag-try siya ng tumakbong senador noong 2016, nag-try siya maging presidente 2022. Mukhang ngayon magiging senador siya kung tatakbo siya, no? So dehado
na naman ang traditional or mainstream opposition coalition tulad nung Ocho Diretso nung 2013 Federal at Party. yung at yung Tropang Robredo Pangilinan noong 2022. No? So kailangan nila magtayo ng tinatawag na Big Tent coalition na hindi lamang yung mga usual suspects na Dilaw at Pink. So they have to expand their alliances, no, to even those who they were not really in good Comfortable. political or comfortable with, no. So whoever that may be, no. So kailangan maging mas smart sila, mas tactical, mas pragmatic sa kanilang pamumulitika, no. At kailangan nila ng bagong naratibo, no. In the end, it's all about the narrative, no. So kailangan nila also maakit yung mga sektor, lalo na yung kabataan na sumuporta sa kandidatura ni VP Leni noong 2022. Biglang nawala no? Kasi nag-decide si VP Leni na instead na magbuo ng political movement or political party, ay bumalik sa development NGO work. No? So Alright. medyo maraming nasayang. Professor July, ang sa tingin ninyo, itong mga political parties natin, parang mga flags of convenience, isa yata sa sinasabi ninyo na kung saan may pera at impluwensya doon dudumugin ng mga kandidato. Pero marami kayong pag-aaral tungkol sa mga political clans o mga angkan. At tila sa daloy ng mga eleksyon sa Pilipinas, lalo yatang humihigpit ang pagkapit nila sa poder. Ano ho ba yung outlook? Sa Kongreso at sa Senado, mukhang karamihan mga galing sa mga angkan. Yeah, so that's the irony, no? The Philippines takes pride in being the oldest democracy in Asia. And we have the longest experience in political party politics, no? 1900, ang unang political party ironically ay Partido Federalista, no? So noong 1900, yun ang unang partidong itinatag ng panahon ng mga Amerikano. Nung post-war, no, medyo stable ang ating two-party system, no? In fact, it's a copy of the, except for the federal aspect, we are a carbon copy of the American model, no? Medyo nabasag nung panahon ng authoritarian regime, no? And then nagkaroon tayo ng multi-party democracy, no? Ngayon, ang problema ay lumakas din lalo ang mga political clans and dynasties, no? According sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, in 3 or 5 years time, no, practically 80 to 85% of all elected officials, both national and local, would come from political dynasties, no? Kasi may non-dynasty, may political dynasty. Pag may nanalo man na non-dynasty, ang nangyayari, nagtatayo sila ng sarili nilang dinastiya, no? So, kailangan talagang balikan yung constitutional provision natin on regulating, no? Siguro regulating dahil at this point hindi mo na sila mababan dahil they're practically running the entire country. And one way to do that really, aside from regulating, no, yung medyo pagbawal muna tumakbo ng ibang kamag-anak. Kasi may tinatawag na fat and thin dynasty. Yung thin dynasty, yung pasa-pasa, okay lang yun. Isa-isa lang. Oo. Pero yung fat dynasty, yung sabay-sabay, halos lahat ng angkan, yun lang nasa politika, medyo hindi nakagandahan yun. Dahil yun ay isang political monopoly. No? Monopolya na yun, hindi na yung demokrasya. Kahit sabihin mong nahalal kayo, meron kayong tinatawag na incumbency advantage, no? Yung pagiging incumbent nyo, may resources kayo ang nakikita, kayo ang sikat, no? So ang kailangan palakasin ang partido politikal, no? At lahat ng suporta upang mapalakas ang ating political parties dahil political parties are the bearers of democracy. Na dapat kung meron mang dynasty, pumasok sila sa party at makipag-compete sila sa non-dynasty members ng party. At ang party ang magde-decide whether, katulad ng ibang bansa, sa India, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand, no? May mga dynasty din naman. Kaso, pumapasok sila sa malakas na partido at ang partido ang nagde-decide kung patatakbuhin sila o hindi. Hindi yung pamilya ang may-ari ng partido at sila nagde-decide kung tatakbo sila o hindi. Pero Professor July, sabi nila meron din naman daw mahusay na mga dynasty. Yan yung argument, na kung nagkakaroon ng malinaw at kumpleto at mahusay na serbisyo,
wala namang problema daw sa mga dynasties. On the other Oo, hand, may sinasabi ninyong equity of the incumbent, ano po, na oo, pagka nasa poder at tatakbong muli, posible at malamang nagaganap yung abuse of state oo. resources. Ibig sabihin, lahat halos ng pwede nilang kalampagin. Pera, personnel, mga vehicles, equipment ng gobyerno kanilang magagamit for their re-election. Ano sa tingin niyo in sum kasi nagiging generational na no? Parang minamana-mana ang poder. Yun yung mga anak, apo, pamangkin ang nagkakaroon ng pagkakataon tumakbo. Sa tingin niyo ho ba, ano overall yung good and bad points about dynasties? Why should people be concerned about it? Yeah. Well, first of all, public office is a public trust. It should not be treated as a political heirloom, no? Hindi ang pagmamayari ng isa o dalawa o iilan lang pamilya, no? And then the essence of democracy is really giving chance to others. It's about competition. It's about leveling the playing field so that even those coming from the non-dynastic, non-political families or non-political clans can have an equal chance of being elected. Dahil hindi lang naman yung mga miyembro ng political class ang magagaling. Marami tayong magagaling na kababayan na nag-excel sa kanilang fields, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang mundo. Bakit hindi sila pagbigyan? Diba? Okay. Pero sabi ho nila, isa ding may problema yung mga botante. Hindi naman ho 'to paninisi kasi parang tipong medyo entitled sa tulong. From birth to grave, ano ho, sabi nila, yung mga angkan at yung mga politiko, you should have a taste for it kasi lahat halos hihingi sa'yo. Ano yung masasabi niyo doon? Is it part of yung political culture natin na talagang palaasa sa mga politiko kaya yung mga angkan namamayagpag pa rin? I'm sorry, no, hindi ako naniniwala diyan, no, kasi it's like blaming the victim. Sila na nga ang biktima, sila nang nawawalan, sila nang minsan ninanakawan, sila pa ang mali, no? Dahil ang dahilan kung bakit sila bumubote ng gano'n ay dahil sa supply side. Yung supply limitado, monopolya ng mga angkan. Ngayon kung dagdagan mo yung supply at gawin mong demand side yung iyong politika, kung yung hinaing talaga ng taong bayan ng pakikinggan at hindi lamang yung interes ng mga iilang pamilya, eh, 'di ba, mas mas masusundan yung mas boboto ng maayos tong mamamayan, no? Okay, So, oo. kumbaga, 'di ba, kung sabihin mong miyembro ka ng dynasty, demokrasya ito, hinalal ka. Pero kung puro dynasties na lang nahalal, kaninong interes ang masusunod? Interes ba ng taong bayan o interes lamang ng dynasty? Kaya Diba? tsaka ang kanilang pag-project, pagka-eleksyon lahat mahal ang mga mahihirap, lahat galit sa Right. corruption, Right. pero parang sa huli Right. paulit-ulit. Balik tayo sa Yeah. 2024 prospects, ano po? Pareho-pareho ang isyung pangunahin sa isip ng mga taong bayan natin. Presyo, inflation, masyadong mataas ang bilihin. Trabaho, kulang ang trabaho, kulang ang sweldo. At siyempre, mahalaga din tingnan yung issue ng kalusugan, pag-aaral, edukasyon, at issue ng pabahay. Ano ho sa tingin ninyo sa 2024 with the policies we're seeing being enacted? Medyo marami yung mga pogi points na kiniklaim nila. Ano po, ayuda here and there, walang magugutom, etc. Ano ho sa tingin ninyo yung talagang tunay na sana kailangang reforma kung ang pag-uusapan ay kagalingan ng mga taong bayan? Ang problema kasi simula nung 1992, no, kada bagong administrasyon, ang unang tinatalakay ay ekonomiya, which Hmm. is mahalaga naman, no? Pero dahil sa sobrang focus sa ekonomiya, hindi masyado natutupad yung mga socio-economic reforms, no? Ang huling major attempt na magtulak ng social reform agenda was FDR, no? Marami din naman nagawa under the other administration, no, yung conditional cash transfer ng mga panahon ni GMA at ni Pinoy, no, at yung mga ibang social policies na itinulak din ni Pangulong Duterte, no. Pero ang challenge dito kay BBM ay talagang magtulak siya ng isang comprehensive social reform agenda at sabi niya, no, ang kanyang administrasyon will build better, no? Will build more better, no? So, kailangan itong build more better niya ay naka-angkla
dito sa social reform agenda, hindi lamang kumbaga ay panandalian ang tulong, kundi something that will be institutionalized and will really lift the marginalized and the poor to the level of at least lower middle class. No? So importante yan kasi even yung Pilipinas, despite the negative economic projections, unti-unti na rin tayo nakakabangon, nakakabawi, no? We are nearing, no, as scheduled, no, yung projection ng mga ekonomista na magiging middle income country na tayo, no? At yung mga political analysts, so, sinasabi magiging middle power tayo in the future, no, given itong mga nangyayari sa paligid natin, no? So talagang medyo positibo, no? At it's in the hands of the incumbent president Bongbong Marcos. He has all the political capital, no? He won with he was the first majority president under the post-Marcos period, no? Marcos, no? So he has the political capital, no? But he should not expend it on mga yung katulad ng charter change, baka masayang lang, no? Tama yung sinabi niya, marami pa siyang dapat asikasuhin. So kailangan talaga pag-isipan niya mabuti. Okay. Ngayon, marami yung nadidinig, mga ganyang plano sila. At sa totoo, parang talaga naglalabas ng pera para sa mga taong bayan in terms of various ayuda programs. Pero ang downside naman is patuloy pa rin yung mga concerns ng mga tao na tila sobra ang pagbabiyahe ng Pangulo at malaking pera ang nilulustay. At sa budget na na-approve at napirmahan, meron daw dinagdag na parang unprogrammed funds na wala naman sa original request. So ibig sabihin, parang tila tutulong sa mga mahihirap, pero may lustay o pagbagsak ng parang paggastos ng maayos sa kabilang banda. Ano sa tingin nyo? How do they balance out itong mga issue na to? Well, he should really come out with a no-nonsense campaign, no? Anti-corruption campaign. No? Again, no, isa to sa mga matinding issue na ibinato sa pamilya niya. No? At kailangan, it would be, again, the height of historical irony kung isa siya sa mga pangulo na makaka-address nitong problema ng corruption. No? Kasi nga, nung umupo siya, sabi niya bigyan siya ng pagkakataon. Dahil kung mag-succeed siya, ang magsasucceed ay ang Pilipinas, no? So pinagbigyan naman siya, no? At pinagbibigyan siya ng mga tao, no? Pero gawin niya yung dapat, no? Yang sa ekonomiya, no? Medyo nahuli yung pag-address niya sa problema sa agrikultura. Sa corruption, wala pa tayong nararamdaman na real honest to goodness campaign against graft and corruption na lalong tumitindi after the last administration. Tapos maraming bagay, no, na dapat niyang asikasuhin, no. Pero tingin nga natin, no, ang politika ni Pangulong Bongbong Marcos ay politics of redemption. No? Ang gusto niya talaga ay maibalik ang tiwala ng taong bayan sa brand na Marcos, no. Gusto niyang itayo uli ang pangalan ng kanyang ama, no. Pero kung halimbawa, no, magawa niya ng paraan itong ating ekonomiya, ma-address niya ang issue ng war on drugs, no, accountability with regards to the war on drugs. Kung matapos niya itong peace talks with the NDF, mukhang makakabawi na siya, no? At nabawi na niya na-redeem na niya ang pangalan ng Marcos. Pero hanggang hindi pa, kailangan magmasid tayo at magmanman at magpantay. Okay. Sa inyo pong pag-aaral at obserbasyon, nakailang pangulo tayo, pang-7 na yata ito ngayon after EDSA. Ano ho ba yung pinaka-sensitibong issue that could cause the rise and fall of presidents? Yun ho bang socio-economic issues, yung paghihirap economically ng taong bayan o corruption? Kasi tila sa mga huling nakaraang dekada, corruption ang issue na parang tipong trigger ng kawalan ng pagtitiwala ng mga tao. At corruption na dikit doon sa personal na pamilya or extravagance nung nasa pwesto. Ano po silip ninyo? How would it figure in the case of the BBM admin? Corruption has been with us, no, ever since, no. Hindi lamang itong post
Marcos post-EDSA, pero even nung post-war, no? Even pre-war, no? Even during the Commonwealth era, matindi na rin ang corruption. So, talagang matindi ang problema natin sa korupsyon, no? Sa simula't simula pa. So, yun nga, no? It's a challenge to the incumbent president to address, no? This issue of corruption. Naalala natin, matindi yung mga corruption issues sa 10 years ng pamumuno ni Pangulong GMA, no? At ang naging tugon ng mga tao, nakita nila kay Noynoy Aquino na isang malinis na politiko na kayang harapin tong corruption na ito, no? At mukhang kahit papaano naman nagkaroon naman ng honest to goodness anti-corruption campaign ang dating Pangulong Noynoy Aquino, pero mukhang nawala, no, nitong nakaraang administrasyon na kailangan ay ibalik nitong si President BBM itong anti-corruption drive, no. Isang susi dito really is to really introduce or institutionalize a very strong independent anti-corruption agency katulad nung meron sa Singapore at sa Hong Kong. Maraming solusyon na matagal nang sinasabi ng mga akademiko at mga legislators, no. Isa rin diyan ay pataasin ang sweldo ng mga civil servants, no, para hindi sila matempta sa magkaroon ng temptation sa corruption. So maraming mga bagay-bagay. Ngayon, ano ang magpapabagsak o lakas sa isang incumbent president? Unang-una, dapat yung naratibo mo consistent, no? Kung ano yung pinangako mo sa taong bayan, kung ano yung kwento ng pagkapangulo mo, tutuparin mo. Kasi kung ikaw ay nalihis sa kwento ng pagiging presidente mo, ay diyan ka nagkakaroon ng narrative trap, no? Nagiging delikado yung lagay sa mata ng publiko. Tapos, may mga strategic interest groups na ang suporta ng mga ito will make or break a presidency. Katulad nung nakita natin nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. at ni Joseph Estrada, no? Ito yung strategic groups, no? Ano itong mga strategic groups na ito? Yung business sector, no? Pag may tiwala sa business, okay, check. Military, nako, may ugong-ugong na naman ng destabilisasyon, no? Yung Catholic Church, although hindi na ganun kalakas, pero mukhang nagkakaroon ng revival itong influence ng Catholic Church at nakita natin to sa pagpapalabas ng pelikulang Gombursa, no? Tapos ang civil society na medyo humina rin itong nakaraang administrasyon pero unti-unti na naman lumalakas. At ang pinakamatinding strategic interest group ay ang pagbabalik ng Estados Unidos, no? After medyo na-itchapwera sila ng China sa nakaraang administrasyon. So the support of these groups, no, will more or less make or break an incumbent presidency. But in the end, it's still the majority of the public for as long as you maintain a stable to high approval rating, ay okay ka pa rin. Okay, quick question. Sa narrative po ni President BBM, yung 20 pesos per kilo na bigas, parang tila inaantay pa rin ng mga tao hanggang ngayon. Posible ho ba yun matutupad o medyo madidiskaril na pangako? Okay. Yung campaign kasi ni BBM ay based sa mga nostalgia, no? Nostalgia sa mga nakaraan na nakalipas. Dahil nga sa tindi ng problema natin ngayon, lalo na yung mga hindi nabuhay nung panahon ng kanyang ama, kwento niya na nung panahon ng ama niya, ganito, ganyan, 20 pesos ang bigas, maraming naniwala dahil nga sa social media, no? Dahil sa power ng social media ngayon, no? Pero hindi kayang maibalik doon sa ganung panahon, di ba? So, kaya kailangan palitan niya yung kwentong yun, no? So, yung naratiba na nostalgia, palitan niya ng future. Instead of looking at the past, let's move forward and look at the future. At mukhang by looking at the future, we shall address all of these issues. And these issues might even be the same issues that were advocated by his family's enemies. Di ba? So, yung mga kaaway ng pamilya niya, no, ay mukhang nagkakasundo sila sa mga issue ng palakasin ang ekonomiya, panagutin yung mga
sumalaula sa institusyon at ang human rights ng bansa, no? At ang pag-pushback sa pambubuli ng China. Okay. Nabanggit nyo kanina yung destabilization, ano? May ugong-ugong, Ah, walang confirmed. Dapat ho bang mangamba ang mga tao at ang Armed Forces of the Philippines natin posible pang mahatak sa ganung activities na sabi nila ay hindi na daw? kaya nga, yung mga ugong-ugong na naman ng destabilization. Parang talaga throwback sa unang Marcos administration. No? Kasi hindi tayo katulad ng bansang Thailand. No? Mm. Thailand talagang regular ang coup doon, no, na nagsasaksi. Dito sa atin, wala pa actually coup d'etat na nagsucceed sa Pilipinas. No? Ang nagtagumpay sa Pilipinas ay yung tinatawag na military-backed people power insurrection. No? Kasi yung Sa tao lumalabas, no, kasama ng militar, no. Walang ganoon sa Thailand, no. Sa kanila talaga militar, tangke yung mga tangke ang nilalabas. So, sa atin tao. Ngayon, twice lang nangyari sa atin, EDSA 1, EDSA 2, no. Yung EDSA 1, lumabas yung military, dumating yung tao. EDSA 2, lumabas yung tao, dumating yung military, no. So, yung pag walang suporta ng mamamayan, hindi magtatagumpay katulad ng EDSA 3, yung Oakwood, yung Manila Pen, no. So, at ang dapat bantayan kasi yung nga issue nung yung mga favors na binigay ni Pangulong Duterte na nakakabigat sa ekonomiya natin na kailangan i-rationalize ng Pangulong BBM na ngayon ay ginagamit upang mag-udyok dito sa mga military. Pero mm. usually ang namumuno diyan ay yung retired generals and officers na nakinabang nung panahon ni Pangulong Duterte, no? So, ang dapat bantayan diyan at alam naman ng mga nag-o-observe sa military nito, alam din naman ng kampo ni BBM to, yung retired generals and officers, no? At Okay. yung mga PMA batches, no? May mga kanya-kanyang manok yung mga yan. Okay. And ang tila ho kakaibang issue talaga na sabi nila lusot na sana yun hong pension fund ano ng military and Yes. other uniformed personnel na Yeah. isaayos na daw sana ng Department of Finance pero Right. walag si Defense Secretary Gilbert Chodoro at Right. nakausap ko namin yung PNP spokesperson. Sabi nila ayos na sila Right. dahil prorated naman daw at across a certain period of Oo. time. Suddenly wala na sa kwentuhan. At ang recent na statement ni Secretary Gibo, hindi siya pabor doon sa peace talks sa NDFP. Dapat palakasin pa raw na lang ang Armed Forces of the Philippines. Ganon din ang posisyon ni Vice President Sara. Tila, ano ho ba to? Mga little fights here and there ito o little policy differences lang? Iba yung tono ni Defense Secretary Gibo. Yeah, yung kay Defense Secretary Gibo kasi isa siya sa mga vocal din from the very beginning na no peace talks possible, Correct. no. Mm. Pero mukhang may ibang mga former generals sa gabinete na bukas, no, sa peace talks, no. Yung peace talks talaga ngayon na mention mo yung peace talks, no. Isa rin yan sa mga sorpresang development sa ilalim ng BBM administration, no. So alam naman natin ang mga Duterte, sila yung nagbukas ng resumption of talks, no. Isa nga ako sa negosyator din na nakasama sa Europa at nag-negotiate sa peace talks, no. Taliwas din to sa mga unang pahayag na sarado ang kanyang gobyerno, lalo na si Defense Secretary Gibo. Pero itong bagong posisyon ng administrasyon at makikita natin na ang kanyang special assistant na si Anton Lagdameo Leo. ang ang Right. humarap. So ibig sabihin, ano 'yan? Totoo 'yan. Kasi isa 'yan sa pinakamalapit na lieutenants din ni BBM, no? So since siya ang humarap, ibig sabihin, 'yan ang official policy position ng Pangulo, no? At nakita natin na ginanap ulit ito sa Oslo kasi pagpapatuloy ito ng third party facilitation ng bansang Norway, no? So taliwas todo sa sa naging polisiya ng Duterte administration na red tagging at pagsugpo and even pagpatay sa kaliwa, no. Sayang kasi sa simula maayos na, akala nga namin matatapos na namin yung itong peace agreement, no. Kaso hindi nga natuloy, no, kasi medyo mas
masalimuot itong negotiation nito compared sa MNLF at MILF, no? Una, mas malawak ang rebellion ng NDF kaysa MN at MI. Pangalawa, mas mahaba kasi yung proseso na ipinasok ng gobyerno dun sa 1995 Brussels Agreement. 4 na agreement ang kailangan i-negotiate bago ka matapos. Nakakadalawa pa lang, no? Yung dalawa sana isasalang lang kaso hindi na natuloy yung peace talks. Ngayon, mukhang ang gagawin nila ay reboot, no? Start from scratch at ipa-fast track na nila dahil yung mga spoilers, may spoilers kasi sa peace talks, no? Yung kontra, nagne-negotiate pero hindi talaga seryoso, both on government and NDF side. Sa side ng NDF, namatay na ang founder na Joe Macizo na talagang gusto niya sanang matapos yung peace talk. Pero yung mga hardliners ay namatay na or pinatay na, no? Kaya hindi na problema yon, no? So kumbaga i-reboot na nila yung peace talks and hopefully ito ay isang irony also, no? Kung matupad ang pagwawakas ng rebellion ng NDF, the longest Maoist insurgency in the world, it's again historical irony na si BBM ang magtatapos ng rebellion na nagsimula sa ilalim ng kanyang ama. Ng tatay niya. Pero meron mo yatang parang mga concerns. Na-interview namin si Miss Julie De Lima, ano po? Sabi nga, ilaglag yung terrorist tag na binunsagan sila ng Duterte admin. Bigyan ng parang release all political prisoners. May mga 400 lagpas po yun. At bigyan daw ng free pass yung kanilang mga consultants na nakakulong ngayon at kasama sa table. Pero ano yung tansya ninyo, yung prospect, yung terrorist tag? Babalandra siya doon sa Anti-Terrorism Council. Kasi mukhang nilagay yun nung panahon ni Pangulong Duterte at ipinasa yung anti-terrorism law. Yun lang, yung release all political prisoners, hindi ho kaya papalag ang military. Well, isa yan sa mga naging deal breaker kasi ng nakaraang negosasyon, no? Unang-una yung usapin ng ceasefire, di ba? Pangmatagalan or short term or gusto ng NDF fight and talk. Barilan tayo pero nagne-negotiate tayo. Tapos yung address socio-economic problems first, then talk, then ceasefire. Sabi na yung NDF, mag-usap tayo tsaka natin naayusin yung socio-economic problems, no? So may maraming ganyan, no? Yung tapos bigyan ka ng amnesty lahat. Hindi, sabi ng military, sabi ng gobyerno, hindi, tapusin muna natin yung usapin pangkapayapaan bago kayo bigyan ng amnesty. So yung mga itigil ang revolutionary taxes, ayaw naman ng NDF, no? Tapos pareho silang nagsasabi na ginagamit lang yung peace talks para sa kanilang strategic or tactical interest, no? Ngayon, lahat yan, both sides, no? Lahat yan maayos kung meron kang negotiation, either formal or backdoor, no? Nung nakaraan, very efficient and effective yung backdoor negotiation. Pag may stalemate sa formal negotiation, pinag-uusapan outside the formal negotiation. So lahat yan pwedeng gawin. Ang importante, yung commitment on both sides to see it through, no? And after all this time, I think even the NDF and the left forces are convinced that perhaps it's time for them to convert themselves into a real political party, just like what the MILF and the MNLF are doing in part. Alright. Ngayon, paano mo mangyayari sa NTF-ELCAC na si Vice President Sara ang parang namumuno ngayon, yung National Task Force to End Local Communist and Insurgency? Tapos ang laki ng pondo at tila talagang kinukuyog pa rin nila yung supposedly dapat i-red tag o yung mga kaliwa at komunista. Right. So magiging yan, no? Isa yan sa mga one of 3 major policy differences that will contribute to a potential break between the Marcos and the Duterte forces. Una-una, yung China, pangalawa ICC, pangatlo itong peace talks. Pag lahat to, yung kay Senator De Lima tapos na yon, no? So yung looking forward, no, itong 3 issue na ito, yung how to deal with China and the West Philippine Sea, itong pagpasok ng ICC at yung continuation of the peace talks with the MDF are kumbaga yan ang breaking point, no, sa unity. Alright. Ngayon punta tayo dun sa silip ninyo sa 2024. What are the best things that you anticipate could happen or should happen sa Pilipinas? Yung magandang mangyayari. Okay, we are still
mukhang akala natin tapos na ang pandemic pero mukhang humihirit pa ang COVID, no? May mga new strains, no? So talagang kailangan mag-ingat pa rin tayo at kailangan talaga pangalagaan natin ang kalusugan natin at huwag natin kalimutan yung lessons na natutunan natin nung pandemic, no? Lalo na yung yung pakikihalo sa ibang tao, kailangan i-practice pa rin natin yung mga safety protocols, no? And then in terms of the economy, matindi talaga ang hinaharap ng mundo ng ekonomiya dahil nga may gera sa Ukraine, may gera sa Israel, no? So, talaga tapos nagkakaroon pa ng mga natural disasters. Pero sabi ng mga ekonomista, mukhang gaganda ang takbo ng ekonomiya natin at mukhang dahil nga sa very strong naman ang economic fundamentals natin at dahil sa patuloy naman na pagpasok ng pera ng BPO at OFW, mukhang maganda rin ang ekonomiya natin. Kaya lang, sa pagpasok din ng AI, mukhang kailangan na nating mag-transition dahil mukhang itong BPO at OFW mukhang manganganib in the near future. So dapat ngayon pa lang asikasuhin na rin natin. Alright. Ano yung medyo nangangamba kayo na posibleng mangyari na hindi Okay. maganda? Well, of course, itong mga threat of destabilization against the government, no, whether you voted for BBM or not, he is our president, no, and of course, what we've learned from EDSA DOS is sometimes yung proposed cure natin is worse than the disease, no, yung pagpapatalsik natin kay Erap Estrada, mas lalong tumindi yung crisis of legitimation sa bansa natin, nag-stretch all the way to GMA and Hello Garci and all the attempted coups and mutinies, no. So kumbaga, let's just trust the process, no, and let's strengthen our institutions, no, rather than go outside the institution. So yan pangamba ko, no. Hanggang saan ba itong alitan ng dalawang kampo ng DBS at BBM? Ito ba'y makakatulong sa Pilipinas o lalo tayong lalala? Hanggang saan ba dadalhin ng mga Duterte itong away na ito? Alright. Ano sa tingin ninyo yung parang good, better, best na pwedeng gawin ni Pangulong BBM? Ano yan, puso yan. Good, better, best. No? So, Sabi nyo kanina poker ang laro na. poker. Sorry, poker ako. Pusoy, Medyo i-localize natin. nagalasal ako eh. So, Okay, okay. Poker kayo, pusoy. Good, better, uh, best. good, better, best. Good is he maintains his current policies, no, na that will strengthen our economy and our, will revive, no, our democratic institutions, no. Better kung talagang he will commit, no, to more social and political reforms, no, without necessarily going to a cha-cha. And the best is just be true to his promise of being a good president so that we will have a better country. No? So, well, nais ko lang klaruhin na ako po'y political scientist at hindi manggula. Pero sabi nga ni Karl Marx, men and women make history but not always according to their choosing. No? So in the end, no, tayo pa ring mga mamamayan ang dapat magdesisyon kung saan landas tatahakin ng ating bansa. No? Huwag po tayo masyado umasa sa mga politiko. Yung best kaya kasama yung tigil muna o bawasan ng pagbiyahe? Sana, no? Kasi kung sinasabi niya kailangan magtipid, no, kailangan din magtipid. No? So kumbaga sumobra nga siya doon sa kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte bihirang magbiyahe. Di ba? At alam natin isa lang palagi binabiyahihan ni Pangulong Duterte, isang bansa lang. Pero ito halos lahat, no. Pero yeah, that has always been the case. Return na 4 trillion pesos halos na kaya lang investment pledges. Ngayon, sa panig ni Pangulong and Vice President Sara at ng kanyang tatay, si dating Pangulong Duterte, ano sa tingin ninyo yung good, better, best na dapat nilang gawin ngayong taon at papalapit ang 2025? Good, it would be good if they lessen the Duterte style of politics, kombatiba, matapang masyado, maangang. Dahil mukhang iba na ang mood ng tao ngayon, no. Namayagpag 'yon yung kanyang populist politics of anger dahil galit ang tao sa mga kakulangan ng administrasyon ni Pinoy, no.
Pero tapos na yon, no? Hindi mo na pwedeng balikan yun dahil hindi mo na rin pwedeng awayin ng mga dilaw or pink dahil wala sila sa kapangyarihan. No? So baka nga dahil wala na sa kapangyarihan yung kasi sa mga populist yung us against them, no? Ngayon wala na silang maituturo, no? Ang dati drug addicts, tapos dilawan, na pinklawan, yun yung mga kaaway nila. Ngayon wala na yung mga yan. Ang kaaway naman nila si BBM, no? So pero hindi yan makakabuti sa bansa, no? At hindi rin makakabuti sa political fortunes ni VP Sara. So VP Sara should also go on a course correction, no? At baguhin din niya yung kanyang branding, no? At yung kanyang positioning vis-a-vis the administration, no? So mahirap maging oposisyon sa midterm election kahit ikaw ay vice president. Di ba? So nung panahon ni Jejomar Binay, siya yung de facto opposition sa Liberal Party pero hindi niya binangga si Pinoy, no? Pero ito mukhang kini-question pa ng BP ang policy ng presidente lalo-lalo na sa peace talk. So that's a big no-no, no? In terms of protocol and in terms of real politics. So it would be best for them to reinvent, no, their style of politics, no, rather than the usual old man digong populist playbook. Sa mga taong bayan, people are so active on social media. May panahon hanggang ngayon na napaka-toxic ng debate, diskurso. Pero ngayon dahil may bitak-bitak at hiwalayan na rin ng landas. Ano yung tawag ninyo dito is multiverse of madness? Nung uli tayong ano sa tingin niyo? Are we still that mad? Or should we return to some sense of sanity bilang mamamayan? Una, malaking bagay yung no, itong pag-away-away within the unit team. Kasi pati yung mga trolls nila, tsaka yung mga social media influencers nag-away. So ngayon wala, di ba sila ngayon na nagbabatuhan, no? Then pangalawa, mukhang naiintindihan na ng mas nakakarami how it works, no? And mukhang ang posisyon ngayon is pushback, no? Sa bawat kasinungalingan na nilalabas, tapatan mo, di ba? Tapatan mo, sagutin mo kagad, no? So mukhang lahat yata ganun na ang ginagawa. So hindi na nagre-resonate na masyado itong mga old tactics ng mga nakaraang 6 na taon, no, na pambubuli sa online ng mga trolls, no. At tapos mukhang ang mga telcos at yung mga social media companies ay mukhang nagkakaroon din ng internal cleanup ng kanilang mga accounts, no. So mukhang unti-unting na-address na ito. Pero hindi pa, no, dahil alam naman natin na tayo ang troll farm capital of the world, no, kasama ng Russia, no, so at China, no. So marami pa rin tayong dapat ayusin diyan. Pero unti-unti naiintindihan na natin paano i-address ng problema. Okay. And sa huling ano lang po. Kasi parang sabi nila, hindi naman kasi lahat yan mga trolls, kundi possibly mga Pilipino gusto magpahayag ng kanilang opinion. At the same Yes. time, of course, parang yung difficulty natin is papasok yung sa AI sa panahon ng 2025 elections. How do you see this affecting yung conduct, yung diskurso, at yung engagement ng voters at candidates sa 2025? Mas nakakatakot dahil nga sa AI tsaka yung paglaganap ng tinatawag na deepfake, no. Pero ang nakikita ko diyan, parang nung nauso ang fake news, lahat na lang sasabihin fake news. Kumbaga pati si Trump, ang tawag niya sa mga kritisismo sa kanya fake news, no. Ganun din si Duterte, di ba? So ngayon ang mangyayari, lahat sasabihin deepfake. AI yan, hindi ako yan, no. So baka magkaroon nga ng mga posibleng expose or totoong mga ebidensya ng katiwalian ang sasabing defense ng mga nababasyo o nahuhuli, AI yan, hindi ako yan. So yan yung mga possible. Pero mas mukhang madadali nga, mas mag-iiba uli ang sistema ng pangangampanya, lalong-lalo na online with the use of artificial intelligence. Okay, maraming salamat Professor July. Maraming salamat, Malu. Mga susunod na buwan at sana naman talagang Yes. better days o yung mga bitak-bitak na relasyon iayos Yes. naman para sa taong bayan. Yes. Magandang araw Yes. po, Professor Thank Julio you. July Tihangki. Thank you, Malu.